Isang kababayan natin Pinay sa Pilipinas na first-time traveler papunta sa ibang bansa nagbahagi ng kanyang karanasan sa immigration. Dahil guys, halos maihina daw siya sa kaba dahil nga sa tono ng immigration officer dahil sa pagtatanong sa kanya at kung ano-ano ang hinahanap. Okay, sugod sa immigration. Immigration check. Oh, okay. Pilipinas, pakyu. Literally, pakyu. Oh, okay. Kaya sa China mo, malajud ni giingon ang nagpangutana. Dili man sa Philippines ang pinakano. Okay, unang pangutana sa IO. Pangutana sa EO. IO. IO, sorry. Sir, good afternoon. First time traveler? Yes, sir. Saan ka punta, ma'am? Ang tono. Saan ka punta, ma'am? China, sir. Visa? Sinong kasama mo? Sir, copy ng visa. Ma'am, gipakita na akong copy sa visa. Naglinya ko kung asa jud nakuan kung kinsay na dito sa listahan. May na lang kay gwapa kalay onya padayon. Pag-abot dito. Trabahante? Di unsa mo ato? Ikot sa mo at kaano-ano mo yung kasama mo sa visa? Ano lang sir, kasama lang sa group visa. Hindi yan ang tanong. Anya. I was like, ha? Anya. Nagbudlot ang tingin. Anya. Hindi sir, kasama lang sa... Hindi yan ang tanong. Ang tanong ko kaano-ano mo, kaibigan, kapamilya, hindi. Hindi ko kapamilya, kasama lang sa group visa. Okay. First time traveler? Yes sir, first time. Saan kayo punta? May itinerary kami sir. Yatag na ko sa iya ma'am ang itinerary. Iya yung isa-isa og check. Ano siya singkon? Dugay kaayo akong ginawa na ana lang diri. Mugipin ako kaion ko. Pag-abot dito sa employed, yes sir. Private. Anong posisyon? Nasa accounting sir. May company ID, payslip, COE. Sir, walang payslip. COE lang ako meron at saka company ID. Company ID, ihatag na ako mag. Di karon paghatag. Bakit wala kang payslip dala? Nakalimutan ko sir, yung gisabi lang sa amin COE lang at saka company ID. Schedule ng payroll. Tara! Ginoo ko amahan na ako sa mga langit. Dirira tama na akong ginhawa. 15:30. May online? Hala ma'am. Meron sir. Patingin ng online. Ma'am, giisa-isa yun niya akong video. Pwede di ay na. Oh, pwede. Yawa. Okay. So karon dito na pagkaingon niya nga magkaparehas kayo ng ID. Friend kayo, kapamilya. Hindi sir, kasama sa trabaho. Sus, pag ingon kasama sa trabaho, may proof ka na kasama kayo sa trabaho. Ang picture nga akong ipakita katong party. To December. Yes, December. I want 3 years backward. I was like, putang ina. Mau namang yun ni. Mubalik na lang ko sa agi. Okay. Ma'am, nag-scroll. Pinaana dyan ko dito. Sir, Sige. pwedeng nasa Facebook? Dugay kayo ko. Sige, pakita ni mo. Pakita na ko. Kuan jud ka, ninaog jud ka sa 3 years ago. Sus, may gani ma'am na ako'y my day. Nga kami ni Lenny Duha nga, dali pa siya naglingkod. Pakita na ko ma'am. Yawa kaayo pagpakita ma'am. Ning joke pa siya. I want 2016. Dugay! Pag-ibigay ko niya gipaulian. Pag yun yan, 2016, yun sa mangka. Wala naman ako yun! Paino ko ni meow, 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 meow. Pag yun niya, siya, hindi ay, joke lang yun. Yung security agency niyo, covered ba dito sa Maynila? Ang tono? Kuan na, lurang yawa jud ko ayo Ginoo ko pag ana niya tatang siya. Okay, enjoy. Nalaan ka sa gano'n, kung meron sa kwarto, nagsabay mo na. Giingnan ko ma'am. Trabahante mo? Yaya! Siya ba daw tag-iya sa Philguard? Nakita niya sa Philguard.
ang yaya. Narao ang yaya. Kaya niya. Anak, hindi sir. Kasama lang sa trabaho. Basta lagi ma'am, oy ginoo ko kung di ko kalusot ato, kung gidaghan pa kung pangutana ato, makaihi na gyud ko. Makaihi na gyud ko dito. Actually, madalas ginagawa lang naman ito ng officer dahil nga para malaman kung talagang totoong traveler ka or baka biktima ka ng human trafficking. Dahil makikita naman nila yan kung paano ka sumagot at kung paano ka ka-confident. Pero minsan kasi may mga immigration officer na mga abusado at kung ano-ano ang tinatanong at hinahanap na hindi naman related sa pag-travel at hindi naman kinakailangan. Kaya pati ang mga legit traveler ay na-offload. Ito nga yung topic ni Senator Raffy Tulfo sa hearing na marami tayong mga kababayan natin Pilipino na kumpleto naman sa mga requirements pero ang ending ay in-offload pa rin sa immigration. Mga iba nabigyan na ng visa rito sa Pilipinas ng embassy na kung saan siya pupunta, ino-offload nyo pa rin. Totoo yan. Nabigyan na nga ng visa dito sa Pilipinas ng embassy na pupuntahan niya, and yet pagdating sa immigration, dahil nautal-utal lang yung in-interview ninyo, siguro masyadong kayo, mas ano pa kayo sa immigration sa US, mas matindi pa kayo mag-interview, na kinabahan, in-offload yun na. So pag meron ng visa coming from the country na pupuntahan ng ating kababayan, i-let go nyo na. Sana magan. Totoo yan. Dalawa ng tao pupunta sa akin. Nakalimutan ko na basta may visa siya. And yet, dinecline pa rin. Di ba kabubuhan niya ng taga-immigration? Na-screen na siya dun sa embassy. That person was properly screened. Napakita na siya lahat ng mga dokumento na siya ay capable na magbiyahe, maging tourist. Pagdating sa immigration natin, dininay. Pag meron na visa, sir, kunyari, whether US, kung ano man yan, Canada, huwag nyo na wala na kayong maraming chichiboreche, okay, sir? Totoo yan, sir. Kasi, nakalusot na siya dun sa sa embassy. So, I don't want to hear anymore na yung nabigyan ng visa, kung ano man yung lugar, mga bansa na may mga visa, di ba? Nabigyan ng visa na i-offload nyo pa rin. If that happens, I'll raise hell. Promise. Mark my words, sir. Dapat pag nag-offload kayo, sinasabi nyo doon sa na-offload na passenger na marirefund nila yung ticket nila. But they are not informed. Lahat naman na nagtuturist, meron namang return ticket, so they have the capability of coming back because they have return fare. Wala naman pupunta ng one way lang kahit na traffic yan o hindi. Talaga meron silang ticket round trip. So lahat ng na-offload, round trip sila. May ticket silang round trip, kaya lang hindi sila pinapaniwalaan. Marami, okay, I understand. You're doing your job. You do have what you have to do na para ma-prevent yung trafficking, na magmumukhang kawawa yung mga kababayan natin pagdating doon sa abroad. Pero marami din ang talagang mali ang pagka-offload sa kanila. Kahit na may, sabi mo, dapat may capabilities lang. Iba sa kanila magpapakita ng, like, Shari, may staff, Shari. Nagpakita siya ng credit card, magpakita siya ng round trip, still gusto siya i-offload. Kung hindi siya nagwala. Oh, sabi mo, capability na to return. Round trip ticket siya, plus meron siyang credit cards. Hindi pa ba enough yun? Your Honor, please. Pero mind you, I'll tell you, may sindikato sa Singapore na nagpapadala ng mga escort na pinapayagan nyo at meron siguro piling-piling lane lang doon, special lane. Totoo yan, marami mga escort sa Singapore na nakakalusot. Yun talaga ang tinatraffic. Mag-stay sa Singapore ng 1 month, and ibabalik. And ibalik ulit sa Singapore, balik ulit Philippines. By the dozens yan. Sa Singapore, marami. Ba't nakakalusot? Pero, yung talaga mga legit, hindi naman traffic, dahil lamang siguro hindi nyo gusto itsura, na-discriminate, wala kayong tiwala, ino-offload nyo. Gusto ko dapat, okay, I know you're doing your job. Be careful. Na sana, yung mga kababayan natin na gusto talagang magbiyahe, payagan natin. As long as, A, meron siyang round trip ticket. B, meron siyang kakayahan na kung walang, dapat may pera siyang dala. O, show money sa wallet niya. Di ba? O, meron siyang, kunya $500, $1,000. Plus, meron siyang papers na sponsored siya ng kamag-anak niya sa pupunta niya.
then that person should be allowed. Pero in some cases, hindi. Sir, come up with that policy, pwede? Ako naman guys, nung first time traveler ako bilang isang turista sa ibang bansa at wala pang experience, bago ako pumunta sa airport ay sinisiguro ko na nakapag-research na ako at nanood ng mga tips para madala ko ang kumpletong requirements tulad ng passport, round-trip ticket, hotel booking, itinerary at bank statement at certificate of employment na naka-travel purposes at dalhin nyo na rin ang inyong payslip at company ID para proof na may trabaho kayo sa Pilipinas at babalik pa kayo sa Pilipinas at hindi maghahanap ng trabaho sa ibang bansa. At after nyo na makapag-travel for the first time, ang mga susunod na travel nyo ay maluwag na. Hindi na kayo hihigpitan masyado sa immigration.